Talagang kahanga-hanga ang negosyong ito. Walang ginagastos sa hilaw na materyales, ngunit nakakagawa siya ng mahalagang produkto mula sa itinapong lata ng aluminyo na nagdadala sa kanya ng malaking kita. Inihahagis niya ang mga lata sa isang pugon kung saan agad itong natutunaw. Ang pintura at dumi ay umaangat sa ibabaw at tinatanggal gamit ang isang sandok na nagiiwan ng purong tunaw na aluminyo. Pagkatapos nito ay ang proseso ng paghuhulma. Ang nagbabagang aluminyo ay direktang ibinubuhos sa mga hulmahan, isang gawain na mukhang simple pero napakapanganib. Isang grupo ng mga sabik na mamimili ang nakamasid, naghihintay na makita ang pagbabago. At sa isang iglap, nabubuo ang isang makintab na kaldero ng aluminyo. Matapos itong maingat na kintabin ng mga bihasang manggagawa, kumikinang ito na may maliwanag at pilak na pagtatapos na mukhang napakapino. Gayunpaman, nagbabago na ang panahon. Dumarami ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng gamit sa kusina na gawa sa aluminyo. Ang mga kagamitang ito na dati mahalaga sa bawat tahanan ay unti-unting nawawala sa mga kusina at napapalitan ng stainless steel na ngayon ay mabibili na sa bawat sulok ng kalye. Kaya, nakagamit ka na ba ng ganitong kaldero ng aluminyo? Ito ang proseso ng automatikong pag-welding ng rebar cages, kung saan ang isang makina ay pumupulupot ng manipis na bakal sa mas makapal na rebar habang kasabay na iniwelding ang mga ito sa kanilang lugar. Ang makina ay umiikot sa paligid ng makapal na rebar at saan man dumaan ang pulley, doon nagkakaroon ng welding hanggang sa mabuo ang buong rebar cage. Ang pamamaraang ito ng welding ay tinatawag na resistance welding, na kilala rin bilang spot welding o contact welding. Ang prinsipyo nito ay simple. Kapag dumaloy ang kuryente sa contact point ng dalawang bakal na bar, nagkakaroon ng resistensya na lumilikha ng init na agad na natutunaw ang metal. Habang mainit pa ito, ang pulley ay nagbibigay ng presyon upang matibay na maidikit ang mga bakal sa isa't isa. Ang prosesong ito ay hindi nangangailangan ng anumang karagdagang filler materials, madaling gamitin, nagdudulot ng kaunting polusyon at may mataas na welding efficiency. Ang resistance welding ay malawakang ginagamit sa pagpoproseso ng rebar, paggawa ng sasakyan at iba pang industriya ng metalworking. Sa panahon ngayon kung saan maraming industriya ang umaasa sa mga robot, sa tingin mo ba ay tuluyan ng papalitan ng mga makina ang mga tao?